Bismillah, sound check. So, a'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay lang yan kasi i-adjust din yan sa ano. Okay lang yan. Relax ka lang, okay lang yan. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakar na binanggit natin na kahapon yung sa patungkol sa Imam An-Nawawi rahimahullah. At binanggit din natin patungkol sa unang riwaya ng hadith na si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. So nadagkar na marami tayong binanggit patungkol sa kwento ng Imam An-Nawawi rahimahullah. At binanggit din natin yung kwento ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Walakin Zakar na binanggit natin min manaqibi kabilang sa tawag dito, Dennis, kabilang sa karangalan na binigay ng Islam o binigaan kabilang sa karangalan ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu na kad ja'ala al-Islam min shiddati Umar shiddatan fi amrillah. So ginawa ng Allah Ta'ala na yung pagiging karangalan ng Islam ay parang ipinagkaloob ng Allah Ta'ala kay Umar. Dahil binanggit natin kabilang sa kanyang ugali ay siya ay matapang pag sa katotohanan. Matapang sa katotohanan. At napaka-matured niya mag-isip. Kaya nung siya ay nag-Muslim, talagang sobrang saya ng mga sahaba radiyallahu anhum sa Makkah. Lidhalika, binanggit na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bilang papuri kay Umar bin Khattab radiyallahu anhu fi ma'rad as-sana ala sahabatil kiram, sabi niya wa shadduhum fi amrillah Umar. At ang pinaka matapang at ang pinaka may karangalan sa relihiyon ng Islam ay si Umar radiyallahu anhu. At pag sinabi mong karangalan sa relihiyon ng Islam, yung isang tao, normally meron tayong pinagtatanggol. Kapag inapi yung anak mo, magagalit ka bilang tatay ka. Tama? Kapag inapi yung bahay mo o inasara ka, kinutya ka, pinagtripan ka, kahit hindi ikaw, yung taong malapit lang sa'yo, natututo tayong magalit. Kasi nga, nandun yung pinapangalagaan natin, yung karangalan natin na nakakonek dun sa tao na yon. At ang pinaka-mainam sa lahat ng tao, patungkol sa Islam si Umar, na hindi siya pumapayag na yung relihiyon ng Islam ay sinasantabi. Isinasantabi. Hindi siya pumapayag ng ganun. Kaya yun ang papuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Wa shadduhum fi amrillah Umar. At si Umar ay ang pinakamatindi na karangalan na pinagkalob sa kanya ni Allah Ta'ala yung Islam. Walidhalika, marratan, isang beses, wa kana min adlihi, binanggit sa riwaya na kabilang sa kanyang pagiging marangal na Amirul Mu'minin. Kabilang sa kanyang pagiging marangal na presidente. Wa huwa may yatufu bil layl. Ang ginagawa niya kapag sa gabi, normally, pag tulog na yung mga tao, diyan lumalabas yung mga siraulo. Nag-hit-hit pag gabi kasi lahat ng tao tulog. At walang nagbabantay. Tama? Mga magnanakaw gising dyan. Ayan, gabi. Kaya alala. At normally sa atin kapag gabi, normally, payapa tayo natutulog kasi siguro nasa isip natin meron tayong barangay chairman o merong mga pulis na nag-iikot. Kaya matutulog ka na nasa isip mo hindi ka papasukin na magnanakaw. Wa kana min sifati Umar, kabilang sa kanyang katangian bilang siya ay presidente.
yatufu bil-layl. Paggabi, doon siya gising. Iniikot niya yung buong Madina. Kine-check niya lahat. Wan nasu niyam. At lahat ng mga tao tulog. Wa an-nasu yashba. Ang mga tao, sinisigurado niya na lahat nakakain pagtulog. At hindi siya makakakain kapag alam niya sa isang komunidad hindi nakakain. Wakadruya, binanggit sa isang riwaya, may namakana yatufu bil-layl, isang gabi na siya ay nag-iikot sa Madina. Nakakita siya ng isang matanda na babae. At yung matandang babae na yun, meron siyang mga anak na umiiyak. Siguro 2, 3, 4. Umiiyak yung mga bata. Ngayon, sabi niya sa babae na yun, bakit umiiyak yung mga bata? Sabi niya, ano ba yan? Sabi mga anak ko. Bakit sila umiiyak? Sabi niya, umiiyak yan sa tindi ng gutom. Ano pala niluluto mo? Sabi niya, niluluto ko bato. Bakit ka nagluluto ng bato, Jabal? Anong sabi ng matanda na yon? At least, mag-aakala sila na pagkain niluluto ko. Tapos, kung wari nakikita nila, nag-aantay sila ng pagkain hanggang sa makatulog sila. So, pinapatulog ko lang sila sa nakikita nila na kung wari patapos na yung pagkain, pero yung totoo, wala akong niluluto. Huna, baka Umar radiyallahu anhu. Dito, umiyak si Umar radiyallahu anhu. Sabi niya, masa na abikumul Umar. So, anong ginawa sa inyo ni Umar ng Khalifa? Sabi niya, wala. Sabi niya, pinabayaan kami. Huna, istagrab dito, umiyak si Umar radiyallahu anhu. Padyaan ang ginawa niya, meron siyang assistant na si Aslam, pangalan. Sabi niya, sumama ka sa akin, sabi niya. Pupunta tayo doon siguro kumbaga dati, dito kasi sa Manila, sa Pilipinas, ang kuhanan ng pagkain ng mga may hirap sa DSWD. Sama ka sa akin, punta tayo sa DSWD. Nandun ang lahat ng mga pagkain ng mga tao kapag kailangan nila. So, sumama si Aslam, kumuha siya ng sako siguro. Parang isang malaki na lagyan na keys sa Arabic. Isang malagyan ng parang sako. Binuhat niya sa sarili niya. Sabi ni Aslam, ya Amir al-Mu'minin, hindi ba mas maganda dalhin ko na lang sa'yo yan? Ako na magdala. Sabi ni Umar radiyallahu anhu, bakit kaya mo bang dalhin ang kasalan ko sa kabilang buhay? Masakat, hindi siya nagsalita. Kaya mo sabi niya, kung magdala dahil responsibilidad ko yung bagay na to. Kasi talaga, pahamala huwa, nafsuhu. Hindi dala niya yung pagkain na yun, yung siguro butil ng bigas o dates man yun, at binigay niya dun sa babae. Tapos yung binigay niya sa babae na yun, ito sabi niya yung pagkain, sabi niya, lalala fashhad, sumaksi ka, sabi niya, na ay dinala ko sa'yo, sabi niya, yung pagkain na to, sabi niya, bilang sa kabilang buhay sa harap ng Allah Ta'ala. Hada min adli. أيضا كذلك أنه كان kabilang sa kanyang, normally sa atin, hindi makikita yung ganong leader. Kaya si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana misalan. Makikita mo kapag gusto ng isang tao na makita niya paano mamuno sa isang komunidad, basahin mo lang yung kanyang kwento. Basahin mo lang yung kanyang pagkatao, makikita mo na malayo sa pagmamahal sa dunya. Malayo sa dunya. Kasi kung barangay chairman ka nga dito, di ba? Chairman ka pa lang dito, pwede ka na magwalwal. Di ba? Kung anong gusto mo, magsugal dito, magsugal. Pero siya, presidente na ano pa kaya pag naging presidente ka? Hindi mag-hit-hit ka, di ba? Hindi mo si Bangag. Presidente na puro hit-hit sa Malacanang. Di ba? So, ibig sabihin, kapag nasa pinuno ka, may mga bagay na pwede mong kaya mong gawin. Lahat pwede mo kayang gawin. At kung kaya mo mag-enjoy sa mundo, kaya mo. Pero walakin min shiddati taqwa. Kabilang sa kanyang pagkatakot sa Allah Ta'ala. Wa kana zahidan. At talagang focus siya sa paggawa ng kabutihan at walang pakialam sa dunya. Noong Zukir binanggit niya sa kwento, lamma saqat al-Madayin, nung bumagsak na yung Persian Empire, at ang Persian, makapangyarihan dati. Parang Amerika. At dalawa kasing bansang makapangyarihan ng unang panahon.
Ang Roman, ang Byzantine, at ang Persian. Wala nang iba. Wala pa dati yung India, yung China. Meron yung China, pero hindi sila, malayo yung Muslim sa kanila. Sobrang layo. Tama? Pero dati ang kinikilala lang sa buong mundo, dalawa lang. Ang Byzantine pati Persian. Siyempre dati, hindi naman marami yung tao. Di ba? Konti lang. Ngayon, dalawang bansa makapangyarihan dati. Ang Byzantine, ang tinatag na Roman, Byzantine Roman, isa lang yun, at ang Persian Empire. At alam niyo, ang Persian Empire sobrang makapangyarihan. Matagal sila namuno, matagal sila nanatili. Umabot siguro ng 1,000 taon. Isipin ninyo, yung Pilipinas, noong 15th century, 1521, sinakop na ng Espanyol. At 300 years, naging alipin si Jabal. Yung mga lolo ni Jabal, naging alipin. 300 years. Di ba, sinakop na ng Espanyol na 300 years? So, isipin niyo yung Persian Empire, 1,000 taon, nandyan na sila. So, ganun sila, ganun yung kapangyarihan nila nagtagal. At yung Byzantine Roman, ganun din. Palamma, wasalatil nung umabot na yung paglawak ng Islam, buong Arab. Di ba, sa Madina, Makkah, maliit lang yan. Sa panahon ni Abu Bakar, nakuha niya yung buong Arabian Peninsula. Pag sinabi mong Arabian Peninsula, yung Saudi, yung Oman, Yemen, yung Qatar, yung UAE, Arabian Peninsula yan. Kasi napalibutan ng dagat tapos nakakonek sa lupa. Arabian Peninsula tawag yan. Panahon ni Abu Bakar Siddiq, nakuha niya na yung Arabian Peninsula. Kaya pagdating sa panahon ni Umar, doon na sila umakyat ng Syria hanggang sa Persian pati Roman. Panahon ni Umar yun. Hanggang mahabang panahon, siguro mga 8 years. 8 years o 10 years. Hindi ko magkamali, 8 years ata. O 10 years. Bumagsak na yung Persian Empire. Sunod-sunod yung digmaan. Halos hindi makayanan ng Persian Empire yung mga Muslim. Mga legendary. Kasi isipin mo, digmaan ng Salasil, digmaan ng Ubulad, di ba? At alam niyo, pag digmaan, mauubos yung pera ng gobyerno eh. Isipin mo, magkano yung isang tangke? Isang tangke, 10 milyon. O ilang tangke kailangan mo dyan? Wala nang kakainin yung tao. Kung bibili ka puro tangke, iba pa yung bala. Di ba? So, pag digmaan, iba yan. Ubusin yung ekonomiya mo dyan. Kaya yung mga bansa, ayaw nila ng digmaan. Ang mga Muslim, sa panahon na yun, yung mga sahaba, anong gusto nila digmaan? Kasi wala naman silang pakialam eh. Wala naman ang gobyerno nila, isa lang si Omar. Di ba? Hindi naman sila, wala naman silang kayamanan tinatago. O sige, maubos yung kayamanan. Wala kaming kayamanan dito. Di ba? Lupa, ito, disyerto, ano ba namin to? Hindi kahalin tulad sa Persian, may inaalagaan silang kaharian. Naintindihan ninyo? Kaya nangyari, so sunod-sunod yung digmaan. Digmaan ng Qadisiyah, digmaan ng Tisipon, ang daming digmaan laban sa Persian Empire. Sunod-sunod, at lahat yun, hindi natalo yung Muslim. Nung una si Khalid bin Walid, radiyallahu anhu, mula sa Kuwait, sa Iraq, sa Ubulla, lahat-lahat sunod-sunod yan, hanggang umikot siya ng Syria. Tapos ang ginawa niya, iniwan niya si Saad, ibn Abi Waqqas. Sabi ni Omar, Khalid, pumunta ka ng Syria. Tulungan mo si Abu Ubaidah, doon naman kayo sa Roman. Pinagsabay nilang girahin yung Amerika pati China. Tapos galing lang sila sa Dakota. Isipin nyo yun, naisip nyo yun, mga mahihirap lang sila, mga vendor lang sila. Na vendor to gigirahin yung Amerika pati China sabay. So ganun yung mga sahaba radiyallahu anhum. Wala silang pakialam. Sa isip nila makapangyarihan. Hindi, wala kayong pakialam. Ang punto namin, makadawa kami doon. Tanggapin nila hindi, wala kayong pakialam. Maggera kami. Ganun yung pag-iisip nila. Ganun yung mindset, yung akal na nasa isip nila, ang mahalaga mapaabot namin yung Islam sa kanila. Kapag hindi, sige, gera tayo. Hindi kahalintulad ng mindset ng Persian pati Roman, ang pinapangalagaan nila yung lupa nila, pati yung posisyon nila. Yung Muslim hindi. Sa isip nila, hindi, yung lupa, wala kayong pakialam dyan. Ang mahalaga, madauhan namin yun. Umabot yung Islam doon. Pag ayaw nila, hindi, kukunin namin yung kalupaan na kami mamumuno. Papalagarat namin yung Islam. Nakuha ninyo, so ganun yung mindset nila. Kaya, nung umabot yung Muslim doon sa Persian Empire at bumagsak yung Ctesiphon, ang Ctesiphon yung capital city ng Persian. Sa Pilipinas, ang capital yung Manila, kasi nandiyan yung Malacanang. Ang Persian, ang tinatawag na Ctesiphon. At ang Malacanang doon, tinatawag na Iwan o Kisra. Ang tawag doon. Kaya nung bumagsak yung Ctesiphon, ang daming mga ginto, pati kayamanan sa Persian Empire dinala sa Madina. Puro dump truck. Alam yung truck ng basura? Ganun kalaki yun. Alam yung 6x na truck? Punong-puno ng ginto yun. Dati wala naman truck, so camel ang nila. Ang dami, sunod-sunod, puro ginto ang dinala nila. Galing sa Persian patungo ng Madina. Dala nila caravan. Isipin nyo yun,
Puro truck, tas puro ginto lahat, pati diamond. Eh, makabenta ka nga lang ng isang motherboard. Akala mo, di ba, hindi ka na magbebenta ng isang taon kasi ano ka na, naka 10,000 ka na. Yung pa kaya, di ba, truck na dala-dala mo, puro ginto, diamond, silver, lahat ng kayamanan doon na. So, nung dumating sa Madina, ang dami ng ginto, pati ng mga silver, pati diamond sa Madina. Dito, falamma wasala ilal Madina, umabot kay Umar, radiyallahu anhu. Sipin niyo yun? Ang dami ng kayamanan. Tuwang-tuwa lang mga taga-Madina, lahat sila, bumagsak na yung Persian Empire. Ang daming kayamanan, sobrang saya nila, maliban sa isang tao. Yung tao na yun, umiyak siya nung nakita niya lahat ng kayamanan. Sino yun? Si Umar bin Khattab, radiyallahu anhu, umiyak siya. Sabi ng mga sahaba, ya Amir al-Mu'minin, lahat ng mga tao ngayon masaya. Kasi bumagsak na yung Persian at ito yung kayamanan nila at ikaw umiyak ka. Anong sabi niya? Dahil sa ganyan kung bakit nagkakaroon ng fitna yung mga Muslim. Dahil dito kung bakit baka mawala yung reliyon ng Islam sa inyo. Kung magkaroon ka lang ng bagong motor jabal, baka hindi ka na makasambayan. Yung pa kaya dalhin sa'yo maraming ginto, baka hindi mo mabilang. Di ba? Pag hindi mo nabilang yun, wala ka ng sambayan. Nagbibilang ka. Bilang pa lang yun, ha? Hindi mo pa ginagamit. Nagbibilang ka pa lang. Ano pa kayo dumating sa'yo ganun? Karami na ginto galing sa Persian. Nakuha ninyo? Wahada min. Ito yung kabilang sa kanyang manaqibi Umar radiyallahu anhu. Kabilang sa magandang kanyang sira na itinuturo sa atin na maging mabuting leader tayo sa ating pamumuno sa reliyon ng Islam. Walidhalika, wa kana yatafaqqadu an-nas ahwal an-nas. Anong ginagawa niya? Lagi niyang iniisip yung sitwasyon ng tao bago hindi siya nakakatulog. Nakakain na ba si Jabal? Yung anak niya, 4, paano niya mapapakain yun? Si Jabal na tatay na iniisip yung anak niya, hindi. Si Umar ang nag-iisip sa pamilya niya. Ganun siya, ganun si Umar ni Khattab Allahu anhu. Iniisip niya lahat ng nasakupan niya sa Madina at sa buong Islam na hawak nila. Kamaratan, isang araw na habang naglalakad siya sa Madina, nagmamadali. Sabi ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, mabika ya Amir al-Mu'minin. Ba, anong nangyari sa'yo, ya Amir al-Mu'minin? Ba't parang nagmamadali ka? Sabi niya, Abul Hasan, may hinahanap akong camel. Sabi niya, bakit ba? Yung camel mo ba yung nawawala? Hindi, sabi niya, camel ng isang tao dito. Bakit ikaw yung naghahanap? Hindi naman pala sa'yo. Di ba? Tapos sabi niya dito, ba't sabi niya? Tapos bila siyang sabi niya kay Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, sabi niya, Abul Hasan, law anna syat ukhida bi syati'il bahr bi syati'il bahr al-Furat, so, kapag sabi yung isang kambing nalaglag sa dagat dito sa Baywalk, tapos napunta doon sa Iraq, natatakot ako sa kabilang buhay, tatanungin ako ng Allah Ta'ala, ba't pinabayaan mo yung kambing? Sipin niyo yun, hindi siya yung may-ari. Pero dahil alam niya nasa sakupan niya, siya yung pinuno, natatakot siya sa harap ng Allah Ta'ala. Kaya sabi, walaw anna syat, ukida bi syat, il-bahri bil-Furat. Kapag nalaglag yung isang kambing dito, isang tupa doon sa Saudi, at napunta doon sa Iraq, natatakot pa rin ako na baka tanungin ako ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Di ba? Saan na? So, ganun yung kanyang pamumuno sa relihiyon ng Islam. Si Umar bin Khattab, radiyallahu anhu. Kay Umar pa lang yun. Wa marratan, isang gabi na pagkana yamshi, bayna ma huwa yamshi, isang gabi na siya naglalakad fi laylatin min al-layali, sa isang gabi, id bimra'atin fi jawfi dari laha. Merong isang babae na nagtitinda, vendor. Na vendor na yon ay nagtitinda siya ng gatas. Normally kasi sa mga Arab, dati ang nila hanap buhay nila gatas, na ginagatasan nila yung camel o yung tupa, tapos ibinebenta nila, o kaya yung dates, o kaya yung tubig, yan yung mga hanap buhay nila dyan, o kaya gagawa siya ng pat. Sabi yung pat na, alam niyo yung parang halaman, yung ang tawag doon? Musitera. Yun. Paso, yun. Paso, ang yung paso na yun, di ba, naging ilalagyan nila ng tubig, yan. Dati wala naman tumbler eh.
Di ba? Walang tumbler dati. Yung tumbler nila dati, yung paso. Inaano nila ng mga putik yan. So, yun yung mga business ng mga Arab, karamihan sa mga ganyan. At minsan, umakyat sila ng Syria para kukuha ng produkto, ibibenta nila sa Makkah. At pagka na, filay na min layali, meron isang babae na vendor ng gatas. Siguro gatas ng camel o gatas ng tupa. Hanggang sa habang naglalakad si Umar, nagtitingin-tingin siya, nag-check niya lahat ng buong lugar sa Medina. Nakita niya yung isang babae na inuutusan yung kanyang anak na dalaga. Sabi niya, haluan mo na yung gatas ng tubig. Kasi kulang yan eh. Kung maglulugi tayo yan, isang bote lang yan. Di ba? Di ba yung mga ganyan? Yung bebentahan ka ng cellphone na iPhone, yung pala, yung charger pin niya galing sa Samsung. Di ba? O bebentahan ka ng motor na NMAX, tapos yung gulong pala sira. O kaya yung makina sira, tapos benta sa'yo 70,000. Di ba? So haluan nila ng garar, ng panluloko, yung mga produkto nila. Oh, bawal sa Islam yun. Kaya sabi ni babae na yun, yeah. Sabi niya, ala, baka maabutan tayo ni Umar. Baka malaman ni Umar, nandadaya tayo. Sabi niya, wala naman pakialam si Umar sa atin eh. Ano sabi ng babae na yun? Parang bu Umar. Yung Panginoon ni Umar. Kung hindi ka natatakot kay Umar na Amirul Mu'minin, hindi matakot tayo sa Panginoon ni Umar. Kay Allah Ta'ala. Pasami'ahu Umar. Andun siya, narinig niya. Nilagyan niya ng, yung bahay nilagyan niya ng palatandaan. Check. Siguro, di ba? Ito, bahay na to. Umuwi siya, kinausay yung kanyang mga anak. Mayroon, sabi niya ako, ano sa inyo, request. Pumunta kayo sa sino sa inyo gusto mag-asawa. Si Dennis, gusto. Ako na bahala sa mahal. Di ba? Sabi dito, yung iba, hindi. Wala silang ano, si Abdullah. Pero meron isang anak, sabi niya, punta ka sa bahay na to, sa isang may dalaga doon na, sabi mo, mapang-asawahin mo, na anak ka na ni Umar. Si pangalan niya si Asim. Radiyallahu anhu, anak ni Umar. So, namanikan siya at inaasawa niya yung babae niya si Layla. Pangalan ng babae niya si Layla. At nagkaapo yung nagkaapo yun, si Asim pati si Layla, meron silang apo na yun yung si Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah. Na si Umar Abdul Aziz siya yung pinakakilala na khalifa ng Umayyad na naging mayaman yung buong mundo sa panahon niya. At 2 taon lang siya. Ibig sabihin, apo siya ni Umar ni Khattab radiyallahu anhu. So, yun yung naging kabila sa mga kwento ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Fakana min husni tawadu'i, kabilang sa kanyang pagpapakumbaba, wa huwa ya'rif qadra nafsihi. Alam niya yung kanyang estado ng kanyang pagkatao. Hindi porket presidente ka na, mayabang ka na. Di ba? Isipin ninyo siya. Nung sabi nung ano, tawag dito, nung nakita niya sa kanyang sarili na parang inuudyukan siya ng syaitan, sabi ng syaitan, Amirul Mu'minin ka na. Di ba? Yung posisyon mo, sinusunod ka ng lahat. Presidente ka. O, di ba? So, parang inaano siya ng syaitan doon. Ang ginawa niya, araw ng Jum'ah, nagkhutba. Si Umar. Alhamdulillah, amma kuntum ta'lamun, alam niyo ba dati si Umar? Dati man ako nag-aalaga at vendor at nag-aalaga ng kambing sa Makkah. Binabayaran lang ako ng mga kamag-anak ko dahil alipin nila ako dati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sala sila Jum'ah. Tapos sabi ng sahaba ng kasama niya, hindi ka, sabi ko, parang pinahiya mo yung sarili mo sa harap ng mimbaran. Sabi, kazalik, yun man yung gusto ko. Binibigyan ko ng disiplina yung sarili ko kasi sabi ng syaitan, presidente ka na. O, di ba? Ganun ka na. Ganun. Ginawa niya, binabayan kanyang pagkatao. Sa harap ng tao. Isipin niyo, yung ganung pagkatao, ibig sabihin, alam mo yung sarili mo kailan ka wawaswasan ng syaitan? Alam mo, sarili mo kailan mo bibigyan ng disiplina yung sarili mo, napakahirap nun. May alam niyo ba sa sarili yung pagkatao ninyo? O, pogi mo, di ba? Ganun. Wala nakakarinig doon sa inyo. Kayo lang. Di ba? Pero tingnan mo yung kanyang pagkatao na alam niya sarili niya, tapos bigla niya disiplinahin yung sarili niyang pagkatao. Ganun yung min taqwa, taqwa ko din lang. Yung pagkatakot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anyway, lipat tayo sa hadis na binanggit natin. Imuha lang tayo ng ibang kwento sa kanya kasi siya yung rawi ng hadis. Nabi na riwaya ng hadis. Zakar na sa hadis na binanggit natin na innamal a'malu binniyat.
na ang lahat ng gawain ay nakadepende sa pagninag-niyatan ni Jabal. Kung nagniyat si Jabal, bakit siya natulog? Para makakuha ng lakas at para makapagsambayan ng Isya. Di meron siyang gantimpala kasi nagniyat siya na maganda. Di ba? Wa innama likulli imri'in manawa. At mapapasa tao na ito ang kung ano man ang kanyang pinagniyatan. Wadakan na fawaid at binanggit natin kabilang sa mga aral na makukuha natin sa hadith number 1, ano sabi natin? Ay ahammiyatun niyat, yung kahalagahan ng niyat annaha murtakizul a'mal, na ito yung pundasyon ng kabutihan ng isang tao. Pag gagawa ka ng kabutihan, ibig sabihin nakadepende sa niyat mo. Tama? At ikalawa, ay sinabi natin na ito ay sulusuddin, 1/3. Marunong ba kayo mag-math? O, halimbawa, meron kang isang pizza, bilog. Dapat hatiin mo sa 3 yan. So, 3, di ba? Hinati mo sa 3. O yung isa dyan ang tawag 1/3. Isa sa 3. Kasi hinati mo sa 3 eh. Kumuha ka ng isa sa buong 3 na hinati mo. 1/3 ang tawag doon. O dalawa kinuha mo, 2/3. So, dalawang kinuha mo sa 3 na yon. Nakuha ninyo? So, alam nyo na. Kaya pag sinabi mong 1/3, ibig sabihin sa buong yon, sa 3 na hinati mo, yung isa doon kinuha mo, 1/3 ang kinuha mo. Tama? So, itong hadis daw ito, sinasabi niya 1/3 daw ng Islam. Lahat daw ng uri ng ibadat sa Islam, ito man ay gawain ng katawan pati ng puso at salita ng bibig. Yung hadis daw na ito ay nasasakop niya kalahati o ay 1/3 daw ng Islam. Hatiin mo rin isa sa 3. Yung buo lahat-lahat na. Hindi mo kayang gawin lahat yun. Mag-sunna nga, hindi ka makapag-sunna eh. Di ba? So, ang dami ng ibadat sa Islam. Pero kabilang sa pinakamalaking parte, yung 1/3 ng Islam, yung niyat mo raw dapat maganda pag gagawa ka ng kabutihan. Tama ba sa ibad din? Parang namimiss mo siya. Meron ka bang namimiss? Oh, namimiss kita. Yun sabi niya, sulusod din. At binanggit natin ang ibig sabihin ng niyat, ito ay al-irada wal qasd. Ito yung desisyon mo. At yung anong gagawin mo, yun ang desisyon ng niyat. At wamahalluha, at ito ay saan nakalagay? Sa puso. Sa babahanin ko kayo ng lamesa eh. Sa puso. Hindi yan binibigkas ng bibig. Binanggit natin yun. Kasi bakit? Hindi na, kailangan bigkasin ng bibig ang pagniyat. Tama? Hindi na binibigkas ng bibig yan. At sumunod doon ay, anong sabi natin? Annal niyat tumayyizul ibadat anil adat. Ang niyat daw, hinihiwalay niya yung adat, pati yung ibadat. Tama? So, di na may naintindihan. Alam ko. Paano nyo maintindihan? Tulog yung isip nyo. Ano ibig sabihin ng adat? Ang ibig sabihin ng adat, ito yung normal na habit na gawain ng tao. Matutulog ka, kumakain ka, tumatai ka, umihi ka, normal na gawain mo bilang tao ka. Adat, sa Arabic ang tawag dyan. Tama? Umupo ka, tumayo ka, naglakad ka, yung normal bilang tao. Diba? Adat ang tawag dyan. Ang niyat daw, hinihiwalay niya yung adat sa ibadat. Ano yung sabihin nun? Ay halimbawa, para maintindihan ninyo, ay si Abdul Majid nag-fasting, pero hindi siya Ramadan. Nag-fasting siya kanina, buong araw, pero ang gusto lang niya kung bakit siya nag-fasting ay mag-diet. Diet. Tama? Ngayon, yung diet na yun, meron ba siyang gantimpala doon? Wala, kasi ang niyat niya doon, hindi naman niya niyat na ibadat. Siguro lang, normal sa kanya mag-diet, hindi kumakain. Tama? So, hindi siya nag-niyat na nag-fasting siya para kasi sunnah, kasi wajib. Di ba? Tama? O si Abdul Majid ay natutulog paggabi. Normal, tao siya eh. Hindi naman alien yan eh. Di ba? Natutulog siya paggabi. Tama? So, ang pagtulog ba, ibadat o hindi? Adat yun, kasi normal naman.
Ngayon sabi niya, pwede daw maging ibadat yung adat. Kapag nagniyat ka sa adat na yan, na kaya mo ginagawa para makapag-ibadat kay Allah. Halimbawa, matutulog si Abdul Majid. Tama? Matutulog siya ng maaga, mga 8 p.m. para makagising siya ng maaga ng Fajar. So yung pagtulog niya, ibadat adat. Ibadat kasi ang niyat niya doon para sa ibadat ng sambayan ng Fajar. Si Abdul Majid ay bebembang. Di ba? Pero ang kanyang niyat sa pagbembang, ito yung favorite ko eh. Di ba? Halimbawa ay si Abdul Majid o si Jabal na lang. Si Jabal ay makikipagtalik sa kanyang misis. Di ba? Makipagtalik. Pero ang kanyang pakipagtalik, ginagawa niya para ito ay pagsamba kay Allah. Ang niyat niya doon ay para hindi siya mahulog halimbawa kasi nafifit na siya sa labas. Di ba? Para hindi siya mahulog sa haram. So, doon sa asawa niya. Ibadat o adat? Ibadat kasi lumalayo sa haram. Kaya nga binanggit sa hadis ng Rasulullah SAW. Maybe, makuha natin sa ibang araw yun. Hadis na sabi niya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Yung maglagay kayo, yung makipagtalik kayo sa asawa ninyo ay sadaqah. Sadaqah yun, Jabal. Kaya dapat gabi-gabi nagsasadaqah ka. Di ba? So, ang pinakapunto ay siya ay naging ibadat. Kaya nga sabi ng isang sahaba sa Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sabi niya, yung makipagtalik kami sa asawa namin ay meron kaming ajar, meron kaming reward, gantimpala kay Allah, makipagtalik, kasi normal naman yun eh. Di ba adat yun? Yung Kristiyano, di ba nakipagtalik din sila sa asawa nila? Adat. Kaya sabi ng sallam, araitun lawudi afil haram, hindi ba kapag nilagay mo yan sa haram, meron kang kasalanan, kadhalika idha wudi afil halal, kapag nilagay mo rin sa halal, meron kang gantimpala. Ang pinakapunto, yung niyat mo kapag nagniyat ka ng kabutihan, ng ibadat sa isang adat, magiging ibadat. Tama? Magiging ibadat yung adat mo. Tuwang-tuwa si Dennis kahit walang asawa eh. Kanina pa nakikita, parang ngiting aso eh. Ayaw niya, Ano po yung sa isang hadith? Nalimutan ko yung isang hadith. So, yun. At yung isang ibadat, pwede rin gagawa ang isang tao ng ibadat pero wala siyang makuhang gantimpala kapag ang isang ibadat na gawain pero hindi niya pinagniyatan ng ibadat. Kahalin lang, sabi ko sa'yo, nag-fasting siya pero ang fasting na yun ay gawain talaga ng pinag-fastingan natin. Halimbawa yung Kristiyano, nag-fasting sa Ramadan. Tama? Pero ang kanyang niyat ay diet. Ibadat? Hindi. Di ba? Nakuha ninyo? At isang Muslim lagay mo, nag-fasting sa buwan ng Ramadan. Tama? Pero ang kanyang niyat, diet. Ibadat? Hindi. Wala siya kasi ang kanyang niyat, iba. So, ito yung tinutukoy. Ang niyat, umayizul ibadat, anil adat. Yung niyat daw ay pinaghihiwalay niya yung isang uri ng yung ibadat pati adat. Nakuha ninyo? At ganoon din sabi niya, an niyat tumayizul ibadati an ba'diha. Ang niyat daw ay hinihiwalay niya yung ibang ibadat sa ibang ibadat. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, ilang rakaat ang Fajar? Ilang rakaat Fajar? Abdul Majid? 2. Yung sunnah sa Fajar? 2 rin. Sunnah, 2. Bagong pintura yung masjid Baka matanggal yung pintura niya, dikit yung mukha mo dyan. Ang sunnah bago mag-Fajar ay 2 rakaat. Ang Fajar ay 2 rakaat. So, paano mo malalaman ng isang tao nag-Fajar siya o nag-sunnah? Anong basihan doon? Yung kanyang niyat. Nagsambayan ka ba? Yung niyat mo dyan, sunnah. O diba? So, ibig sabihin, ang niyat, hinihiwalay rin niya yung ibadat sa pagitan ng ibang ibadat. Na yung niyat nito wajib, yung niyat nito sunnah. Nakuha ninyo? Tama? O, halimbawa, fasting. Di ba sunnah mag-fasting ng Monday pati Thursday? Tama? O, nag-fasting ka sa buwan ng Ramadan. Tama? Ay, hindi. Kasi specific yung wakto na yun. Yung wakto, may talaga yun. Fasting sa Ramadan, wajib talaga. So, paano? Halimbawa, ay alala. Yung asar, pati yung duhur, ilang rakaat ang duhur? Asar. O, saan mo malaman na ikaw nagsambayan ka ng duhur asar? Sa niyat mo. Tama? So, hinihiwalay niya. Kasi kung tutusin, pareho lang ng itsura.
Di ba? Yung ibadat na yun. Nakuha ninyo? Yun ang halimbawa noon. Walang kita ngayon si Sammy. Walang humit-hit. Naiintindihan ninyo? Tama ba? At sumunod dito, sinabi natin, an-niyat syartun li sihhatil ma'murat. Ang niyat daw ay kondisyon para maging valid ang ibadat na ipinag-utos sa'yo ni Allah, yung kabutihan na ipinag-utos sa'yo. Tama? Ang niyat daw ay kondisyon para tanggapin, maging valid yung ibadat na ginagawa mo. Ay sa hadis na innamal a'malu binniyat. At kaya nga kabilang sa kondisyon pag nagsambayang ka ay ang niyat. Magniyat ka muna. Tama? Na ang niyat mo ay pagsamba kay Allah Ta'ala. Yung fasting kabilang sa kondisyon yung niyat. Nakuha ninyo? Ay syart li sihhati al-ma'murat. At kabilang din sa kondisyon na tatanggapin ni Allah ang kabutihan mo ay dapat Muslim ka. Diba binanggit natin yun? Kabilang sa kondisyon na dapat Muslim ka. Na kahit mag-ibada yung isang tao ng sambayan, ng fasting, kapag hindi siya Muslim, hindi tatanggapin ni Allah. Kabilang sa kondisyon na tatanggapin ni Allah yung niyat, yung Islam. Di ba kapag magsambayan ka? Tama? Na dapat tamang pag-iisip. Alam pagsambahin mo dyan. Kapag Muslim, si Pepay. Di ba? Sira ulo yun eh. Ilagay natin Muslim siya. Tapos nag-niyat, sira ulo. Di ba? Baka kami pagtakpin mo lang, masaksak ka na. Di ba? So kabilang na yung akal. Yung dapat ay nasa matinong pag-iisip. Kabilang sa kondisyon niya ng iba ng sala. So yung Islam, condition yun sa ibadat na dapat Muslim yung isang tao. Naiintindihan ninyo? So yung Islam ay syart sihhati al-ibadat. Kondisyon siya para maging valid yung ibadat mo. Hindi siya kondisyon na para maging obligado yung ibadat. Naiintindihan ninyo? Kung hindi, kondisyon para tanggapin ang ibadat. Tama? Ang ibadat ay obligado sa lahat yan sa buong mundo, pati sa Kristiyano. Obligado magsambayan sila. Obligado rin mag-fasting sila. Pero kahit mag-fasting sila, magsambayan sila, tatanggapin ba? Hindi. Kasi bakit? Hindi nila tinanggap ang kondisyon para tanggapin ni Allah yung ibadat nila. Ano yung kondisyon na yun? Dapat Muslim sila. Pero obligado pa rin sa kanila ang sambayan pati fasting. Kaya nga pag habang nagsasambayan tayo, nagkakasala pa rin sila. Kapag hindi sila magsambayan. Kasi nga obligado pa rin sa kanila. Naintindihan ninyo? Kaya sabi ni Allah Ta'ala sa Quran sa mga taga-impyerno na nakapasok sila, masalakakum fi saqar. Anong dahilan? Bakit kayo nakapasok sa impyerno? Anong sagot ng mga taga-impyerno? Qalu lam nakum minal musallin, hindi kami nagsasambayang. Hindi ba hindi man talaga sila nagsasambayang? Ba't yun yung sagot nila? Kasi obligado yung sambayang sa kanila. Kahit magsambayang pa sila, hindi pa rin tatanggapin ni Allah kasi hindi nila tinanggap ang kondisyon ng ibadat para tanggapin yung ibadat na yun, yung Islam. Naintindihan ninyo? Tama? So, yun yung kabilang dito sa kondisyon yung niyat. Ang pinakapunta dito yung niyat, kabilang sa kondisyon ng ibadat para tanggapin ni Allah Ta'ala. Next dito, ang niyat ay niyatan. Dalawa raw ang niyat. Unang niyat, niyatul amal wa niyatul ma'mulullah. Niyatul amal, niyatul amal, yung niyat ng gawain mo, ibig sabihin, bago ka gagawa, dapat nakapag-niyat ka na sa gagawin mo, at niyat na para kanino mo ginagawa yung gawain mo. Naiintindihan ninyo? O halimbawa, para maintindihan ninyo, ang sambayang, kabilang sa kondisyon, ay dapat nakapag-niyat ka ng niyat mo, pagsamba kaya lang, pinag-utos sa inyo Allah Ta'ala. Tama o, nagsambayan ka na kapag niyat ka na. Ngayon, ikalawang niyat, ang niyat para kanino ka nagsambayan. At doon na pumapasok dito yung silsilatu a'malil qulub, yung gawain ng puso na dapat ikhlas ka kay Allah Ta'ala. Doon na pumapasok yung ikhlas kay Allah Ta'ala. Yung gawain ng puso ng isang tao. Yung kanina, yung gawain ng katawan.
na dapat bago ka gumawa ng ibadat ng gawain ng katawan, nakapag-niyat ka. So, nakapasok ka na sa gawain ng katawan, ngayon, ang niyat mo para kanino mo ginagawa ang gawain ng ibadat na yan, doon na mapasok yung ikhlas mo sa puso mo kay Allah Ta'ala. Kaya tinatawag na niyatul amal, niyatul ma'mulullah. Ang paggawa mo ng isang ibadat kung kanino mo ginagawa yan. Nang kapag gagawa ka ng isang kabutihan, jabal, nagsambayan ka, para kanino mo ginagawa yan? Ay dapat nandun yung ikhlas mo kay Allah Ta'ala. Na ginagawa mo yan para kanino? Para kanino? Para kanino? Para kay Allah Ta'ala. Hindi ka pakitang tao, yan, hindi ka pakitang tao, sa ipon din na gusto mo purihin ka ng mga tao. MashaAllah. Sa ipon din. Ang pugi. Diba? Diba? MashaAllah, nagkasambayang. Yazmin. Diba? Ang gwapo lagi. Diba? So yun, dapat gagawa ka ng ibadat, hindi dapat na purihin ka, nagantay ka ng papuri ng mga tao. At so sinabi natin na ang niyat ay kondisyon sa paggawa ng kabutihan. Diba? Ngayon, at ang niyat sa dito ay ito rin ay basihan. Kaya sinabi natin dito na ito ay basihan na dito ka mahuhusgahan sa kabilang buhay ni Allah Ta'ala sa ginagawa mong kabutihan, pati paggawa ng kasalanan. Kaya sinabi natin kapag ang isang tao nakagawa ng kasalanan nang hindi sinasadya, hindi niya pinagniyatan, pero nahulog sa kasalanan. Tama? Halimbawa, kinuha ni Saipad din yung cellphone. Kinuha niya, binulsa niya, tapos tumakbo. Diba? Tapos hindi niya niyat yun. Ang nasa isip, ang ano niya, niyat niya, cellphone niya. Tapos hindi niya pala cellphone yung nakuha niya. So may kasalanan ba siya doon? Diba? Wala. Hindi naman yung intention yun eh. Nakunin eh. Pero ikalawa, yung isang tao nagniyat ng kasalanan, tapos hindi siya nahulog sa kasalanan. Nagniyat pero hindi niya nagawa. Tama? Halimbawa si Azmir, may kikitain siyang chick sa MOA. Di ba? Kikitain yung chick sa MOA. Siguro, Viva Max. Na chicks. Maganda. Masayawan siya. So, kikitain niya daw. Ang problema, nung date nila, dapat kaninang mag-read 6 p.m. So, naghanap siya ng pamasahe. Wala siyang mahanap. Babes, sa ibang araw na lang. Wala akong pamasahe. So, nagniyat na siya, nakikitain niya yung chicks niya. Makikipag-date. At haram yun. Haram natin. Tama? Nakipag-date siya sa hindi niya kanuan na babae. Haram yun. At ngayon, hindi niya nagawa. Tama? May kasalanan ba siya o wala? Hindi naman niya ginawa eh. Ha? Ha? May kasalanan o wala? May kasalanan kasi nagniyat siya ng kasalanan. Hindi niya lang nagawa kasi wala siyang pamasahe. Pero merong isang hadis na sinabi ng Allah Ta'ala sa Al-Qudsi, Inna idha hamma ahaduhum ay ya'mal sayyi'atan falam ya'malha katabahu Allah indahu hasanatan wahida. Kapag ang isang alipin daw ni Allah nagniyat ng kasalanan, tapos hindi niya ginawa. Sabi ng Allah Ta'ala, katabahu Allah indahu hasanatan wahida, meron kang kabutihan kay Allah. So, hindi nagniyat ka, tapos hindi mo ginawa, may kabutihan ka. Eh, bakit sabi natin kanina doon? Nagniyat siya, hindi siya pumunta, tapos may kasalanan pa. Eh, sabi sa hadis na ito, hadis al-Qudsi, nagniyat, hindi niya gawa, tapos may kabutihan siya kay Allah. Ha? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay, yung tinutukoy sa al-Qudsi na yun, yung isang tao na nagniyat ng kasalanan, pero bigla niyang naalala si Allah Ta'ala. Hindi na tumuloy siya sa iyo. Tazakkaru. Naalala si Allah, nakikita ko ng Allah Ta'ala. I-off ko na yung cellphone ko. Di ba? Nakatakot siya kay Allah, katabahu Allah, indahu hasanatan wahida, ay meron siyang kabutihan kay Allah Ta'ala. At bagkos, pwede pa yun, tumas yung kabutihan niya.
Kasi natakot siya. Binanggit ng Allah Ta'ala, idha massahum syaitan tadhakkaru, na kapag sila ay nawaswas ng syaitan. Di ba? Massahum syaitan, talagang inudyukan ka ng syaitan, pero tadhakkaru, talagang naalala mo si Allah Ta'ala, ay meron kang kabutihan kay Allah Ta'ala kasi pinigilan mo. At tuwing kailan mo makukuha ang kabutihan sa kasalanan. Kasi kasalanan yun eh. May reward ka ba? Ay ang niyat sa kasalanan, ang niyat ay kondisyon sa pag-iwas sa kasalanan. Ang niyat, ulitin ko, ay kondisyon siya para makuha mo yung kabutihan sa loob ng kasalanan. Nagets niyo ba? Di ba sabi natin kanina, ang niyat ay kondisyon para makuha mo ang reward sa kabutihan. Naiintindihan niyo ba ako? Ang sarap basagin ng uso niyo. Di ba? Ibig sabihin, magniniyat ka sa kabutihan, tapos gagawin yung kabutihan, tapos meron kang reward kay Allah. Paano pag sa kasalanan? Pagdating sa kasalanan, ay ang niyat mo doon ay ang makuha mo ang reward kay Allah, kaya umiwas ka sa kasalanan. Eh, ang tanong dito, kapag ba naglalakad ka sa Dakota, tapos may umihit-hit, gumaganon dyan. Di ba? Tapos tinawag ka, Sami, ulit ka mo. Di ba? Ulitin pa. Oo. Ganun ba Sami? Di ba? Eh, ibig sabihin ba, kapag hindi tinawag si Sami, dire-diretso lang siya. At nakita niya yung kasalanan, hindi siya pinansin. May reward ba si Sami doon nung iniwasan lang niya? May reward ba siya doon? Ibig sabihin, araw-araw may reward tayo dito sa Dakota kasi ang daming katarantado dito eh. Patingin ninyo, mayroon dito tumitira ng tongke, may shabu, may zina, may nakaw. So araw-araw mayroon tayong kabutihan doon. Ha? Tingin ninyo, may kabutihan wala? Ay, wala kang kabutihan doon. Kailan mo makukuha ang kabutihan sa kasalanan? Kapag inuudyokan ka na adspar, nararamdaman mo na, sige na, tirahin mo na. Di ba? Kapag naramdaman na ng nafsuhawa mo, nagawin mo na yung kasalanan, tapos doon mo pinigilan yon, doon ka magkakaroon reward kay Allah Ta'ala. Pero yung dadaan ka lang dyan, may humihikit, tapos iwas ka lang, wala kang kasalanan, walang kabutihan doon. Kasi wala naman lumalaban sa nafsuhawa mo na iwasan mo yun eh. Nakuha ninyo? Kaya ang sabi ng Allah, Ladina jahadu fina lanahdiyan ng sulan. Sila yung talagang nakikipag-mujahada, nilalaban, nakikipaglaban para sa amin. Di ba? Umiwas sa kasalanan, umiwas sa shirk, umiwas sa bid'ah para maitayo yung Islam sa kanyang sarili. Ay gagabayan namin sila, sabi ng Allah Ta'ala. At makukuha mo yung reward doon kapag talagang naramdaman mo na talagang birang-bira ka na, Adspar, di ba? Di ba? Gusto mo nang humit-hit, di ba? Kaso nandan si Azmir, baka makita ka, di ba? Sumunga kay Junjun, basag yung ngipin mo, di ba? So yun, ibig sabihin kapag nandun na talagang pinaparamdam sa'yo ng syaitan, na talagang nagigigil lang yung syaitan sa'yo, di ba? Talagang tinutusok ka na. Naintindihan ninyo? Hanggang doon lamang, wa naqulu subhanaka wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.